Magandang araw po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Welcome po sa ating Sunday service. Bago po tayo manalangin, aking pong isi-share sa inyo ang Psalm 16. Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the Lord, You are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you so much for this day that you have given to us. Thank you for the opportunity na makapag-praise and worship po kami ngayong araw at makapagpasalamat po sa lahat po ng pag-iingat at biyayang patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin ng lakas at ng proteksyon sa pang-araw-araw. Aming pong nililift sa inyo ang aming Sunday service. Bigyan niyo po kami ng isang matabang puso na magiging receptive po sa inyo pong Word of God for today at hayaan niyo po kaming ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Marami pong salamat, Ama. We bring back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating praise and worship. Morning po muli sa ating lahat. Tayo po ay magbibigay ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Karapat-dapat po siya na tumanggap ng ating mga pagsamba. Halina at purihin ang ating Panginoong Hesus. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya.
Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihang Hari ng lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihang Hari ng lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihang Hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus.
Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin
sa piling niyo. Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang praise and worship. Ngayon naman po, ating pong i-prepare ang ating mga puso sa Word of God na dadalhin po ng ating mahal na pastor, Pastor Archie B. Resos. Gandang umaga. Lisette, maraming salamat lalo na sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Talaga pong dakila ang ating Panginoong Diyos. Wala na po tayong hahanapin pa sapagkat ang lahat ng naisin natin ay pawang makasama lamang ang ating Ama. Kasi He's the source of everything, mga kapatid. Tatandaan po ninyo yung isa pong simpleng pagkain, pagka pinasalamatan natin, at tunay na may relasyon po tayo kay Jesus, ito po ay nagiging malaking pagpapasalamat na sa ating pong puso. Yun pong maliit na kinikita natin, hindi man po ganoon kalaki. Pag tayo po ay may Kristo sa puso, ay parang nagiging mayaman na rin po tayo sa mata ng mundo at lalo na po sa mata ng ating Ama po. Kaya it causes us to become satisfied at patuloy po na lahat ng gagawin natin ay magkakaroon ng katagumpayan sapagkat napagtagumpayan na po ni Jesus ang atin pong sanlibutan. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ngayon ay pinahiram na naman po ng panibagong kalakasan. Patuloy po sa ating mga prepare na mga praise and worship services po ay pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Ama. Gayon din naman po ang aking pagbati sa lahat ng mga kapatid. Kamusta po kayo? Lalong-lalo na mga kapatid natin sa Estados Unidos, dyan po sa Canada, sa lahat po ng mga kapatid natin sa Australia, naaabot po tayo sa Europa, maging dyan po sa gitnang silangan or sa Middle East po, napakadami po nating mga kapatid dyan, dito po sa Japan at maging sa Southeast Asia, sa Vietnam po, kina Brother Glenn po, kina Midori, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay isang live broadcast at patuloy natin pong pinapasalamatan ang lahat pa ng mga kapatid natin na naririto at patuloy po na ang Diyos na po ang balang gumanti po sa inyo. Maraming salamat po sa buhay nyo, Brother Glenn. Patuloy lang po tayo na tumunghay po sa lahat ng mga magandang aral po na iatid sa atin ng Diyos. Kay Crisel, malapit na ulit sana ang ating panalangin para magkaroon ng registration. Alam po kung paano naging epektibo po si Crisel sa registration ng ating mga kapatiran sa face-to-face. Gayun din si Charles, maraming salamat po dahil hindi po may isang katuparan ang live po na production natin na ito kung wala po sa buhay ng kapatid na ito. Pagpalain ka, Charles. At kay Sister Jing, happy birthday po sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at sana po ay makamtan ninyo ang lahat ng mga pangarap nyo para sa inyo pong trabaho at sa buong kamag-anakan nyo at buong mga anak po ninyo. Pagpalain din po si Sister Samantha, ingatan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Sila Lizel po at gayon din naman po si Sister Jean Palomar. Maraming salamat po sa lahat ng mga prayers ninyo. Si Mary Jane Santos, patuloy ang pagtutok lamang na gawin po natin. Kapatid na Bioli, pagpalain po tayo sa gabi-gabing pananalangin natin. Kay Sister Nova na nakakasama din namin every morning. Pagpalain ka nawa. Maraming salamat po Sister Irma sa lahat ng mga blessings po. At pagpalain din po kayo at buong Talag family. Lalo na po kay Ate May at saka si Ate Sel po. Gabayan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Nakikita ko yung kanilang smile po every time na kami po ay nag-picture taking po sa mga prayer meeting. Pagpalain po kayo ni Ate Sel. At ngayon din naman po si Ka Ogie, si kapatid na Ogie. Gabayan po kayo ni Ate Nelia. Ganyan na rin po si Sister Aster. Napakadami nating mga kapatid po. Si kapatid na Odi, Melody, Kabakang. At ganyan din naman po si Tatay Domeng, Sister Elvira, Sister Jean Cariaga. Pagpalain po ang dalawa niyong anak din po. Ang brother husband niyo, si Andrew. Ganyan din po si Nanay Soli po. Pagpalain po sila Brother Ricky po, sila Brother Raymond. Pagpalain po si kapatid na Joycey, namimiss ka na rin namin. At saka si Mima. Si Mima po, ang prayer po namin ay palagi po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon. Brother Pogi, kapatid na Danny, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. See you tomorrow po, si Brother Jimmy at si Nanay Mercy. Kapit lang po kay Lord. Si Lord po ang siyang makatutulong sa atin palagi sa mabilis nating kagalingan at lahat po ng ating mga kapatid po. Purihin po, Panginoon, napakadami po ng ating pong mga kapatid. Kalinda, si Kalinda Pineda, Kalando, kamusta na po sa inyo? At nawa po tayo po ay nasa magandang kalalagayan. Opo mga kapatid, do not worry po.
Kahit umabot pa po ng 50,000 everyday ang COVID-19, ano bang sabi ng ating Panginoon? Be still and know that I am God. Alam niyo po, yung composition ng virus na yan, ang kanya pong DNA, Diyos so gumawa niyan, kapatid. Kaya po, kung dudurugin niya ng Diyos, anytime kaya niya po. Kung wawakasan niya ang COVID, anytime po, tanggal yan. Kaya huwag tayong mangamba, kapatid. Ang ating pagtuunan po ng pansin ay kung paano tayo lalalim sa lahat ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po yung ating magandang tema na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung pagbalik kay Yahweh 2022. No matter what happens po, may mga harang. Alam niyo po yung kinanta natin po kanina, totoo po yun, ang Diyos ay dakila, wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang hihilingin pa, kung hindi ang tanging pangarap lamang po natin ay makapiling po ang Ama sa pamamagitan po ni Jesus. Kasi mga kapatid, ang atin pong mundo ngayon ay hindi po magtatagal naman po yan. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Yan po ang pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid, mabalitaan pa nating 100,000 yan. We will be proud, we will always be smiling, at ang lahat po ng mga kagalakan ng Diyos ay papasa atin. Kahit na nga magkasakit tayo, ano pa ba ang worry natin mga kapatid? Ang Diyos ang may-ari ng kagalingan, tatandaan niyo po. Kung si Lazaro kaya niyang buhayin, bakit tayo hindi niya po kayang bigyan po ng panibagong buhay, bigyan niya po ng kalakasan, bigyan niya po ng kagalingan. Imagine niyo kapatid, yung patay na nga binuhay ng Diyos. Ano po ang pinapatunayan po sa atin? Si Jesucristo po ay Diyos, at ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, rest assured kapatid, walang mangyayaring masama sa iyo. At kung may mangyari mang hindi ka nais-nais, nasa kamay ka pa rin ng Panginoong Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya lulubayan. Kaya mga kapatid, yung tema po natin, napakaganda, di ba? Pagbalik kay Yahweh 2022 po. At yung 6 na sangkap doon, ang sabi po ng Panginoon Diyos, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Napakaganda, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. At ang sabi pa po doon po sa 5 at 6, ay lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Kaya sa umagang ito po, naroroon na po tayo sa pang-5 at pang-6 po na biyaya. Lalong-lalo na kung atin pong aakapin ang tema na ito na ating matatagpuan po sa aklat po ng Bilang, doon po sa 6:24 hanggang 26. Purihin po ang ating dakilang Ama, at tayo pong lahat ay tutungo na sa mga magagandang aral na ito. Pero bago po tayo tumungo, nagnanais ang ating Panginoon Diyos na palagi po natin siyang tawagan po sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin sa ating Ama. Ama naming makapangyarihan, muli po kaming lumalapit na nagpapakumbaba. Kami po, Panginoong Diyos, ay nagkaroon po ng mga kamalian sa isip at sa salita po, mga walang kabuluhan po ng mga lumabas sa aming bibig, masasakit po ng mga pananalita, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, ang mga kasinungalingan po na nagawa namin. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, kung ang aming puso po ay nagmataas, ang mga mata namin ay nagkaroon po ng kahalayan, ang mga motibo po namin ay namali po, at nagkaroon kami, Panginoon Diyos, ng mga pagkagalit po, lalong-lalo na po ang mga pagkainis namin sa mga tao pong nakapaligid sa amin. I-heal niyo po, Panginoon, ang aming mga karamdaman, spiritually po and physically, na sa umagang ito, Panginoon Diyos, pagharian kami ng napakadaming magagandang aral po ni Jesus, lalong tumatag ang aming pananalig. At tunay nga po, Lord, wala na po kaming hahangarin pa kung hindi ang makapiling ka, Ama, sa paglilingkod po sa langit. Kaya maraming salamat po sa lahat ng inyo pong bibigay at pahihiramin na karunungan. Maunawaan po namin ang lahat ng mga aral na ito sa pamagitan po ng walang hanggang biyaya ng aming Panginoon Kristo. Kaya, Panginoon Diyos, basbasan mo po kami ng iyong santo at banal na Espiritu, at patuloy po maunawaan namin ang bawat pananalita na ito. Sa inyo po ang mataas na kapurihan ng pagdakil at pagpapasalamat sa matamis po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Ama. Kaya mga kapatid, yung atin pong tema, napakaganda po, at nais ko po sana na i-expound ang mga huling bahagi po na ito, paano tayo lilingapin at paano po tayo bibigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Kaya nga sa preaching na ito po ay atin pong ihahatid sa inyo. Pinamagatan po nating ang paglingap at kapayapaan ni Yahweh. Represent ko lamang po sa PowerPoint. Ito po ang atin pong tatalakayin ngayong umaga po. Hallelujah. Ang paglingap at ang kapayapaan ni Yahweh. Ito na po yung huling-huli sa lahat po ng atin pong
tinatalakay, lalong-lalo na po mga kapatid, dito po sa ating tema na nabanggit po, na pagbalik ni Yahweh o pagbalik kay Yahweh 2022 po. At gaya ho ng sinasabi ko po sa inyo, ang lingap po at kapayapaan ay ipagkakaloob ni Yahweh kung tayo po mga kapatid ay may lalakaran po na magsasang-ayon po sa kanyang magandang kalooban o plano para sa atin. At nais ko pong basahin sa inyo ang talata po ng Biblia dito po ulit sa Aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27. Ito po kasi ay 6 na pagpapala po, no, na sinama po natin doon po sa ating final benediction o sa ating panghuling panalangin. Di ba palagi niyo pong naririnig mga kapatid po yung ating pong panghuling panalangin that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Bila pong pandagdag po sa mga final benediction na ito ay sinagawa po natin ang panalangin po nila Moses, ang panalangin po na ito na kanila pong natamo po mula kay Yahweh na dapat po nilang sambitin. At ganito po ang sabi ng Numbers chapter 6 verse 24 to 27. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Sabi ng verse 27, ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. So 6 at pag-iingat ni Yahweh, linga po, kapatid, na sana we will know this by heart kasi pag nagpe-pray po kayo, huwag niyong kakalimutan po. Di ba madali pong tandaan po, pagpalain, that is blessing, ingatan na tayo po ay bigyan po ng protection, protection o pag-iingat. Kahabagan po, ang ibig sabihin niyan ay mercy po o yung pong bigyan tayo po ng pangunawa ng ating Panginoong Diyos. Subaybayan po ay guidance. Pero ano po yung salitang lingapin at yung salita po na kapayapaan? How can we achieve this? Siyempre po, may pamantayan ang Diyos at nais ko pong ituro sa inyo para maging ganap po ang 6 na mga pagpapala na ito, May pagpapala ka na, may pag-iingat ka na, may kahabagan ka na, may pagsubaybay ka na, at may paglilingap ka na, at may kapayapaan ka pa kay Yahweh. Kaya po, in the King James Version, para maunawaan natin, ano ba yung lingap, pastor? At ano po ba yung kapayapaan? Kasi ito po yung dalawang mahalagang konsepto po na atin pong ipipreach ngayong umaga. Nais nyo ho bang makakuha ng paglingap po at ang kapayapaan ng Diyos? Wala naman ho siguro ho natatanggi dahil napakagandang mga blessings po ito. Ang sabi ng verse 27, ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ng pagpapalain ko sila. Basahin mo natin sa English mga kapatid. Ang sabi po ng Numbers chapter 6 verse 24 to 27, the Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His face to you. Ayun po pala yung ibig sabihin ng paglingap, that the Lord shall lift up His face unto you and give you peace, o bigyan ka ng kapayapaan, so they shall invoke my name on the sons of Israel, and then I will bless them. How can we attain blessings? Ito po ang magandang talakayan po ngayon na patuloy ipipreach po natin. How will the Lord lift up His face unto you, and how will the Lord give you peace? Sa ibang salin po, ang pagkakahulugan po sa paglingap ay paboran. Bigyan tayo ng pabor. Gusto niyo ho ba na meron pong pabor tayo? Alam niyo kapatid, papalawakin natin ang pangunawa natin sa salita po na lingap o sa salita pong pabor o kaya po ay ibigay sa atin ang mukha ng Diyos or the Lord shall lift up His face unto you and the Lord shall give you peace. Dahil minsan ho, yung pabor, namamali po tayo. Akala natin sa pabor, marami tayong pera, maganda kalusugan natin. Totoo po, ayan po ay bagay na favor coming from the Lord. Pero hindi po yan ang tinutukoy ng Bible. Minsan ho, nagkakamali tayo na that my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Na pag sinabi natin my God shall supply, ang supply kaagad po ay pera. Ang supply kaagad po ay material. Sa hindi natin po naalalaman, ang tunay ho na my God shall supply all my needs ay mga regalong espiritual na sa kabila ng COVID-19 po, patuloy ang katatagan po ng inyo pong mga puso. Hindi kayo natitinag. Hindi ho kayo nangangamba. Bakit po? Dahil nilalagyan kayo ng kapayapaan ng Diyos. Ito ho yung mga bagay na
And my God shall supply all my needs. Yan ho yung mga pangangailangan na yon. At karaniwan ho, ito po ay mga pangangailangan spiritual. Kaya paano po na ang isang tao po ay lilingapin ng Diyos at paano po na ang isang tao po ay bibigyan niya ng kanyang kapayapaan. Simulan na ho natin, lalong-lalo na sa atin po mga taga-subaybay, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Patuloy po ang aming paanyaya rin po sa inyo na samahan niyo po kami sa pang-araw-araw natin pong panalangin sa Dawn Watch Prayer Meeting natin. Every 5 po yan, up to 6 o'clock. Magdala po kayo ng tinapay at saka po ng saro na iinumin natin. At mararanasan niyo po ang kapayapaan na sinasabi ko po sa inyo na hindi po malirip ng anumang pag-iisip, mga kapatid po. At kung kayo po ay may panahon sa gabi, samahan niyo po kami. Ang Diyos po ay palaging may oras at panahon sa atin, mga kapatid. Kaya kahit pagod na ho tayo, patuloy tayo mag-ukol po ng panahon para siya po ay panalanginan, pasalamatan po sa atin pong evening or atin pong night prayer meeting. Isinasagawa po natin ng alas 8 hanggang alas 9 po. May mga awitan po, may mga kamustahan. Masaya po yan sapagkat nagpapalakasan po ang bawat Kristiyano. Minsan po nandun din yung kagalakan, ang mga biruan po, sa kabila po ng kalungkutang nararanasan natin ngayon. Na-uplift ang atin pong spirit sang-ayon po sa iniuutos sa atin ng banal na kasulatan na huwag nga nating kalimutan ang mga pagkakatipon na ganito, katulad ng ginagawa ng marami, yaman na alam na po natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So ang ating katanungan, paano po tayo makakamtan o makakakuha po, Pastor, ng tinatawag nating paglingap o pabor po, at yung po tinatawag nating kapayapaan. Mga kapatid, alam niyo ho ba na ang nililingap ng Diyos po ay yung lamang mga tao na may malinis na puso? Oo. Yun po ang katotohanan at hayagang sinasabi po ng Biblia. Hindi po tayo pwedeng lingapin ng Diyos, no? O kaya po ibigyan tayo ho ng pabor o kaya po ng ating pong pag-iingat kung hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng malinis na puso. Pastor, meron ho bang tao na malinis ang puso? Wala po. Lahat ng tao ay marumi, kapatid. Lahat ng puso ng tao po ay marumi. Sabi nga po ng aklat po ng Kawikaan 4, no, na ang atin pong puso po ay tiyak na mandaraya po yan. Punong-puno ng kasamaan po. Pero ingatan natin ang ating mga puso kasi it is the wellspring of life. Yun po ang sabi ng Kawikaan, kapatid. Kaya paano natin makakamtan po yung paglingap? Ito po. Sabi po ng aklat po ng Mateo 5:8. Pakinggan yung mabuti para hindi po kayo mawawala po dito po sa pinag-aaralan natin. Paano tayo lilingapin ng Diyos? Pagka may pabor po kayo, pagka may paglingap po kayo, kapatid, hindi po kayo mapapahamak Talagang kayo po ay makakaranas po ng lahat ng mga blessings na ito. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sabi po rito, Mateo 5:8, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sabi po kanina nung binasa po natin in the English version, the Lord lift up His face unto you and give you peace. Paano po ililift ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at hindi natin siya makikita kung marumi po ang ating mga puso? Kaya po, blessed is he whose hearts is pure, ang sabi ng Biblia, for they shall see God. Pinagpala ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Paano nga po, Pastor, magkakaroon po ng malinis na puso, samantalang napakadumi po. Doon po tayo nagkakamali kung minsan. It doesn't take po for us to become perfect para tayo po magkaroon ng malinis na puso. Ang malinis na puso po ay binibigay ng Diyos if we have a personal relationship with Jesus Christ. Kaya nga, kapatid, kahit na anong kabutihan ang gawin mo, kahit na ano pong mga panalangin ang i-offer mo, pag wala ka po na tamang relasyon kay Jesus, marumi po ang puso natin. Bakit to? It is only by the blood of the Lord Jesus Christ para ang puso po natin ay malinis. Nais ko po sanang basahin sa inyo ang isang talata po ng Biblia na matatagpuan po natin, kapatid. Dito po sa aklat ng unang Juan, ipinapakita po dito kung paano po tayo magkakaroon ng isang malinis na puso, kapatid. Sa aklat po ng Juan, dito po sa unang Juan 1:7. Paano po yun, Pastor? Marumi nga tayong lahat. Ito po ang katugunan para maunawaan po ninyo. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa
at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. And we all say hallelujah po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi po sa sariling gawa mo kung bakit ikaw po ay magkakaroon ng malinis na puso. Ang gagawin po natin, tayo po ay lalapit sa ilaw. Tayo po ay maninindigan na kay Kristo dahil siya na po ay magiging Panginoon natin tagapagligtas eh. At pag tayo po ay lumapit na po sa liwanag, ay nagkakaisa po tayo at tayong lahat po ay lilinisin ng banal na dugo ni Kristo sapagkat yun ang sinasabi rito, na ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Can we all say amen po? Yun po ang kahulugan kung paano ho tayo nagkakaroon ng malinis na puso. Pwede ho ba na may malinis na puso ho tayo, nagkakamali pa rin? Oh, definitely po dahil nasa katawang panlupa po tayo eh. Pero hindi ho tayo nawawala sa liwanag. Kaya nga nandoon po, mga kapatid, uulitin ko po naroon po yung kagalakan na every night po, every morning po, gustong-gusto nyong manalangin kasama mga kapatiran. Naroon po yung kagalakan na bawat mabigyan kayo ng pagkakataon, hindi ho yung Facebook ang ating priority, no? Kung hindi, buksan ang salita ng Diyos, pakinggan ho yung mga anointed preachers ng Panginoon po, maski sa YouTube, maganda po yan. At ang lahat ng mga bagay po na ginagawa natin po ay nagkakaroon ng katugunan mga kapatid kung tayo pong lahat ay patuloy na lumalapit sa liwanag, lumalapit kay Jesus na atin pong ilaw upang sa atin pong pagkakaisa o pakikiisa ay magkaroon po ng paghugas po ng dugo ni Jesus na tanging anak po ng ating dakilang Ama. Doon po nagkakaroon ng malinis na puso. Pwede ho ba na kahit na meron na tayong malinis na puso po, biglang nagalito? Pwede ho yun kapatid. Itong si Pedro, meron po siyang malinis na puso, pero dininay niya po si Kristo 3 times Pero patuloy siyang lumapit sa ilaw, hindi ho siya nawala ng pag-asa. Patuloy siyang humingi ng tawad at nagpahugas po sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Yun po, continuous po yan. Ang buhay po natin para tayo magkaroon ng malinis na puso is a continuous worshiping of the Lord Jesus Christ. No matter how sinful we are na nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakamali, pero kapatid, lumalapit at patuloy tayo nagtitiwala sa liwanag, sa ilaw na si Jesus po. At ang lahat ng ating nagawang kasalanan ay kanya pong nililinis. Gaya rin naman ho ng sabi ng awit 90 dito po sa 17. In the book of Psalms, chapter 90, verse 17. Ano po ang pahayag dito mga kapatid? Ito po ang sabi po ng Psalms 90:17. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Ay anong kahilingan ni David? O sasabihin ko po sa inyo, si David ba hindi ba nagkasala? Nabigat ang kasalanan po niya, nangalon niya po siya. Inagaw niya ho yung asawa ni Uriah na kanya pong general. At si Uriah po, pinapatay niya mga kapatid sa kanya pong diwa. Pinapatay niya. So murderer po siya, adulterer pa siya. Pero siya po ba'y pinagpala at naging matagumpay? Opo. Bakit to? Pag binasa niyo po yung aklat ng awit, siya po ay nagpakumbaba, lumapit siya muli sa ilaw, at humingi siya ng kapatawaran niya, nagsisi po siya. Create in me a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me. Dininig ba ng Diyos ang lahat ng kanyang panalangin? Opo, kaya nga po siya ay pinagpala, siya po ay nagtagumpay, siya po ay naging mahusay na hari po ng Israel. Bakit po? Kasi naroon yung paglapit niya. Huwag kayo pong layo ng layo sa ilaw. Dapat to kahit nagkakamali kayo, lapit one step at a time po, lapit ulit, lapit na naman. Mamayang gabi, lapit ulit para humingi po ng kapatawaran. At ang sasabihin ko po sa inyo kapatid, madidevelop po ang isang malinis na puso dahil nalalaman natin na tayo po ay makasalanan, tayo po ay marumi, at walang iba pong solusyon sa ating pong mga nagagawa pong mga kamalian na yan kung hindi po ang ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, huwag kayong matatakot po sa COVID-19 pandemic. Ang ating pong malaking problema ngayon ay hindi ang COVID-19, kung hindi po ang pandemya ng kasalanan. At pagka kayo ho ay naglagyan po ng booster shot ng dugo ni Kristo, wala ka lang dapat alalahanin, kapatid. Ang sabi nga, ang lahat ng naisin mo, ang lahat ng naisin at gustuin mo sa buhay mo, ay tangi lamang na makasama ang Ama. Sapat na po yun. At mararanasan niyo po ngayon ang pabor, ang paglinga po ng Diyos, lalong-lalo na sa taong may malinis na puso. Ulitin ko ang may malinis na puso po, palaging lumalapit po sa ilaw upang magsisi sa kanyang kasalanan, at ang kanyang kasalanan po ay huhugasan ng ating Panginoon para po siya ay magkaroon ng malinis na puso.
Pagka ho kayo hindi lumalapit po kay Jesus at gumagawa lang kayo ng mabuti o miyembro lang kayo ng relihiyon o ang pamilya nyo ho ay puro mga Christian lang po, baliwala ho yun. Hindi ho tayo makakalapit po o magkakaroon ng paglilingap ng Diyos sapagkat bagsak po ang lahat ng mga pamamaraan po na yan. Ikalawa po kapatid, nililingap ng Diyos po ang lumalapit sa Kanya. Gaya po ng isinare ko na at pinipreach ko po, wala pong makasalanang taong lumapit sa Diyos na Kanya pong tinanggihan. Naalala niyo po yung buhay po ng magnanakaw na kasama niya po. Ang sinabi lang ng magnanakaw po Panginoon, alalahanin niyo po ako pag naroon na po kayo sa paraiso. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo ngayon din, walang delay yun mga kapatid, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kaya tignan niyo po, ang isang taong makasalanan, hindi nga ako nabautismuhan, hindi ko po sinasabi okay magpabautismo, pero itong tao na ito, nanalig siya at kahit po wala na pong pagkakataong mabautismuhan po, ay iniligtas po siya direkta ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din po ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. This is the best time. May mga pandemya tayo, no? May mga pangamba, may galit halimbawa yung puso po ninyo. O kaya nagdaranas po kayo ng mga kapighatian. This is the best time, the perfect time po na lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga kapatid po, alam niyo po yung mga pagsubok na dumadating po. Halimbawa lang po, nagkaroon kayo ng COVID-19 o ang anak niyo, ang mahal niyo sa buhay. Pero nakalampas po kayo, hindi kayo namatay, paalaala na po yan ng ating Panginoong Diyos na manumbalik na kayo. Huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik pa na, gumaling ako dahil malakas ako, masamang damo, matagal mamatay. Alam niyo, babasahin ko sa Biblia po, pag masama tayo, mabilis tayong mamatay. Hindi po totoo yun. Binigyan ka ng chance ng Panginoon. Nagkaroon ng takot ang puso mo, nananalangin ka kasi nagka-COVID-19 ka. Pero nung nakita mong gumaganda na yung buhay mo, yung kalagayan mo, okay na naman, balik na naman sa bisyo. Hindi po ganun, kapatid. Sabi po ng awit 27:8, nais ko pong basahin sa inyo. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 8, nang sabihin mo, O Yahweh, lumapit ka sa akin, ang sagot ko'y nariyan ako at kita'y sasambahin. Can we all say amen? Nagkasakit ka na ng COVID. Nagkaroon na ng matinding sakit ang mga anak mo. Yung mga magulang nyo ho, naapektuhan na ospital pa nga. Pero nakalampas, tawag na yan sa iyo ni Yahweh, mga kapatid. Ibig sabihin nga, mahal po kayo. May chance pa na tayo po, gaya ng sinasabi ko kanina, lumapit na tayo sa Kanya. Kaya nga ang tugon po ni Haring David, ito ho ang kanyang sinabi sa Panginoon. Lumapit ka sa akin. Ang sinabi niya, mamaya na, Panginoon. Bukas makalawa na lang ho, sa susunod na taon. Dapat impromptu po, ang sabi po ng Biblia po, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Dapat automatic ganun ho ang ating pananaw, katulad ho ng puso ni Haring David. Huwag na akong pabukas-bukas pa sa mga susunod na araw. Anyway, bata pa naman ako. O ito ho sa ating mga kabataan na hindi ako nagsasawa dahil mahal ko kayo. Pinaalalahanan ko ho kayo. Samahan niyo po kami kasi po may direksyon ang Lord na ginagawa sa church. Anytime po dadating na si Jesus. Ayan po, sa puso niyo yan. Yun pong mga nilalagay po ng ating Panginoon sa prayer council po na yan. Lahat yan may representasyon po yan. Para po yan yung 7 churches po nakalagay sa Revelation. May representation po dyan mga kapatid ang ating pong mga tagapagturo. May representation po dyan ang prayer ministry. May representation po dyan ang visitation ministry. May representation po mga elders natin dyan. Tanong ko ho, may representation ho ba ang kabataan? Kung tatanungin nyo, Pastor, kayo po'y kabataan pa. Malapit na rin po akong malago sa area po ng Porgets. This coming nga lang ho na January 26. So, magse-celebrate na ako ng 47 birthday ko po. Malapit na po ako maging antique, kapatid. Hindi na ako kabataan. Ang ibig ko po sabihin, yung mga young professionals natin, yung mga kabataan po natin, dapat umupo po kayo, kapatid, doon po sa Council of Prayer. Pag dumating si Jesus, naku po, baka wala pong makasama. Pag tayo po ay nagpapatumpik-tumpik, lalo na po sa wala pong nakaupo doon, because you are a source of blessing for all the youth. Sana ho may representation. Pero hindi po ako nagsasawa, nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Basta bilang pastor po, sasabihin ko ang totoo sa inyo. Kakalampagin ko po kayo, pero kung may mangyari man, salamat sa Diyos. Kung wala pong mangyari, hindi pa rin po ako magsasawa hanggang sa huling hininga ko. Ano ang sabi ng 1:37? Pag lumapit po tayo, magkakaroon tayo ng pabor sa Diyos Sabi po ng John chapter 6 verse 37 po, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama
hindi ko itataboy kailan pa man ang sino mang lumalapit sa akin. O, ayan po. Meron ho bang sinasabi sa Bible na dahil sobrang kasalanan mo, dahil masama kang tao, dahil hindi gusto ng Panginoong Diyos ang itsura mo? Alam nyo nga po, nung lumalapit po ang propeta Samuel po at hinihiling niya po kung sino po ang itatalaga ng Diyos bilang susunod na hari po, no? Alam nyo mga kapatid, pinakita po ni Jesse ang lahat ng kanyang mga anak, ang tatangkad. Pero ano po ang sabi ng ikalawang Samuel po doon sa 16:7 mga kapatid, hindi ko tinitignan kung ano po yung kanilang physical na anyo. Ako bilang Diyos, ang sabi ng Ama, ay tumitingin sa puso, tinitignan po niya. Ikaw pa, kahit na makasalanan ka, gusto mo pong lumapit sa Kanya. Katulad ni Zaccheo, na magnanakaw, siya po ay mangungulimbat dahil tax collector po siya. Pero yung puso po niya, kahit na maliit siya at siya po ay hindi makaakyat sa puno ng sikamoro, ginawa niya at lalong hinahabol niya ang ating Panginoon. Yung effort na yon, yung kanya pong motibo ng puso ang nakita ni Jesus. Kaya siya niligtas ng ating Panginoon. Bakit? Pilit siyang lumalapit, ang daming hadlang. Siya po ay magnanakaw, di ba? Hadlang na ho yun kaagad. Dahil ba't ka lalapit kay Jesus? Si Jesus po ay banal. Pero hindi naging hadlang sa kanya yun. Alam niya, pinapatawad ni Jesus ang lahat ng makasalanan. Siya po ay pandak, lahat ng tao nakapaligid sa kanya ay matatangkad. At wala naman ho siyang gaanong kakilala para po siya ay puntahan ni Jesus. Pero nakita ni Jesus ang kanyang puso at ang sabi ni Jesus, ngayon din, papasok ako sa iyong tahanan. Ngayon ho ang sinasabi ng Biblia po. Kaya nililinga po ng Diyos ang lumalapit sa kanya. Katulad doon halimbawa ni Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang pari at isang taong marunong. Ano pong ginawa niya? Binaba niya ang lahat ng kanyang karunungan, isinantabi niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa Biblia, at hinayaan niya na mangusap ang banal na espiritu sa kanya. In short, lumapit po siya kay Jesus isang gabi po at natagpuan niya ang kaligtasan po nang sinabi ni Jesus sa kanya, maliban na ikaw ay panganak namang muli, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo ay hindi ka paghaharian ng ating Diyos. O yun mga kapatid, kaya pagka tayo ay lalapit sa Panginoon, wag na hong pabukas-bukas, wag na hong sa susunod na araw, dapat ganito ang sasabihin nyo, nariyan ako at handa kitang sambahin. Nariyan ako at handa akong manalangin kasama po ang mga elders namin. Nariyan ako at handa akong maglingkod sa inyo. Kaya nga kapatid, ito po ay mensahe ng pag-ibig po. Sino nakakaalam po kung tayo po ay buhay mamayang gabi o mga kabataan, palagi ko po sinasabi, hindi isa pong pananakot po. Walang nakakaalam maski sa pagtulog po natin. Pero paano po yon kung ang lahat ng mga paanyaya na ito na sinasabi ko po sa inyo ay pawang pumapasok lang sa tenga at lumalabas? Pagka tayo ay namatay ng biglaan na halimbawa lang po sa pagtulog natin, kinuha tayo ng Diyos, haharap po tayo kapatid. Saan po tayo magagawi po? Alam niyo naman po yung kwento po ni Lazaro at ng mayaman Huwag nawa pong kasumpungan na pagdilat ng mata natin, nandun po tayo sa lugar po na mainit, na wala po presensya ng Diyos. Ulitin ko po, irreversible po yan. Kahit anong iyak ninyo ng dugo po, pag naroon na po tayo sa Hades, hindi na po kayo makakaalis. This is the perfect time to serve the Lord at wag na po natin yan pagtumpik-tumpikin. Kaya nililingap ng Diyos ang lahat po ng lumalapit sa Kanya. Makakatandaan niyo po yan kapatid. Ikatlo mga kapatid, nais ng Diyos po na lingapin po ang mga tao po na handang magbago. Paalala po tayo ng paalala, preach tayo ng preach po. Pero kung ayaw po magbago ng isang tao po, ayaw niya pong sumama po sa mga gawain po na magbibigay ng kaluguran kay Jesus po, katulad ng panalanginan, wala po tayong magagawa talaga po dahil nasa sa inyo po ang pagpapasya, kapatid. Kaya alam niyo po mga kababayan, mga mahal sa buhay, mga kapamilya, ako'y naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig Alam niyo po kung bakit? Kasi tayo mga kapatid ay hindi po ginawang robot ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, meron po tayong pagpapasya kung gusto po natin kapatid na sumunod o hindi. Kasi kung ginawa po tayo na lahat ng gagawin natin sang-ayon na lang kay Kristo palagi po, ay hindi tayo nagpasya at hindi tayo tunay na iniibig ng Diyos. Pero hindi ho ba kayo nagagalak po na hindi ka ginawang robot ng Panginoon? Na mamayang gabi pwede kang manalangin kasama po kami? Na mamaya po pwede mong basahin ang Biblia mo at pwede ka pong mag-share ng magandang balita para ang iyo pong kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Jesus po ay sa araw ng rapture po ay makasama mo.
hindi lang po tayo na nagdadamot na tayo lang ang maliligtas. Dapat i-share natin ang magandang balita na ito. Ang sabi po rito, handa ka bang magbago? Kasi kung hindi ka handang magbago, wala po yung pagkalinga po, yung lingap ng ating Diyos, lalong-lalo na kapatid, yung kanya pong pabor. Sabi po ng 1:3-5 hanggang 6. Ito po nung kinakausap niya si Nicodemo. Sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Ulitin ko ha. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya mga kapatid, makikita nyo po, yung pong kay Kristo, nidigmaan po yan palagi. Pero kung wala kay Kristo po, puro pita ng laman ang gagawin. Wala pong digmaang magaganap. Lahat po yan susunduin mo. Bakit po nagkakaroon tayo ng conviction? Bakit po may nagpapaalalang konsensya natin? Bakit natatandaan po natin ang lahat ng mga salita ni Jesus? Kasi yan po ang sabi sa aklat ng Juan po, doon po sa 14, our teacher, the advocate, the Holy Spirit, will teach us and will guide us in all righteousness. Ipapaalala po sa atin ang lahat ng aral ni Jesus. Kaya gagawa ka pa lamang po ng hindi ka nais-nais, papaalalahanan ka na kaagad eh. Lalong-lalo na kapatid, pag may promptings na po, na wag nyo pong gawin itong bagay na ito, sumunod kayo, wag mong ipagmatigas ninyo ang inyong puso. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin, magtatanong, pastor, maganda ho yung art naman ho ang tato. O sinasabi ko po, lagi ko pong pinapaalala sa inyo po, yung sinasabi po sa Levitico, pero kung ayaw nyo pong sundin yun, ang feeling nyo po ay inyong pong balat pagmamay-ari ninyo, sige po, gawin nyo po yan ng wala nang pakundangan po sa Diyos. Uulitin ko po, maski po yung balat ninyo, hindi nyo po pagmamay-ari yan, wala kayong karapatan na lagyan po ng kung ano-anong mga tatuyan, kapatid. Ang sabi po ng Bible ay very clear po sa Levitico 19:28. Huwag kayong magpapabutas ng inyong katawan po o huwag po kayong maglalagay ng tato. Ako ang Diyos at karumal-dumal ang sino mang gumagawa nito. For art's sake naman, pastor O di for art's sake, ikaw nang bahala. Sinabi ko sa iyo ang banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Pero kapatid, wag niyo po kaming sisisihin. Alam niyo po ba, wag kayong magagalit pag naroon na po tayo sa impyerno lahat po ng pagsisisi gagawin niyo roon Pero wala kayong ibang sisisihin kundi ang sarili po ninyo. Sinasabi ko na nga ba, kung nagkaroon lang ako ng panahon kay Jesus, sana hindi na lang ako lumakad sa bisyo na ito, pinaglingkuran ko na lang si Jesus. Lahat to, sisisihin nyo, puro sarili ninyo. And it will be for eternity, kapatid. Pero ito pong isang decision na ito na ikaw po'y tatalikod sa kasalanan at aakapin mo ang aral ni Jesus, ito po ay may panghabang panahon po na pagpapala, kapatid, makakasama mo. Sabi nga ng inawit natin kanina, wala naman akong ibang hihingiin pa o wala naman ako ibang hangarin pa kung hindi ang makapiling ka Ama. That is the greatest motive of every Christian. Makasama po ang Ama, kapatid. Kaya dapat magkaroon po ng handang pagbabago. Sabi nga po ng aklat ng Ezekiel, ang puso po na bato ay bibigyan tayo ng Diyos ng isang puso po na laman para po mabago ang ating mga ugali. Ang sabi pa ng Biblia rito sa 2 Korinto 5:17, ito po yung verse na memorize na nating lahat. Kaya't kung may nakipag-isa na kay Kristo ay nagiging isa na nga siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mga kapatid, magkakaroon ng dramatic changes po. But it is a constant battle. Halimbawa na natukso kayo, magpatato. Maliit yung tato mo. Huwag mo nang dagdagan, kapatid. Pag patuloy mo pang dinadagdagan yan, ibig sabihin po, dinidefine na natin ang ating Panginoon. Minsan ka nang magkamali, huwag nyo na pong dadagdagan yan. Ang mga masasakit po minsan na mga pinapahayag ko sa inyo, dahil mahal ko po kayo. Lalo na pag nasa prayer circle tayo, nasa panalanginan tayo. Ayusin muna po natin ang ating relasyon. Nasa sang-ayon na po ba ang pakikisama natin sa isang babae na ito po ay mayroon pong pagpapala ng kasal, kapatid. Kasi kahit na ikaw po yung pinakamahabang manalangin po, kapatid, kahit na ikaw pa po yung pinakabanal na pananalangin po, pero yung atin pong relasyon ay hindi pa itinatama ng banal na Espiritu ng Diyos, ay sayang lang yung panalangin mo, nagsasayang lang tayo kahit 30 minutes pa yung panalangin mo, kapatid. Pag hindi ka pa po kasal sa kinakasama mo, Lord ho ang magdi-deal sa inyo niyan.
Kaya mahal kita, sinasabihan kita ng maaga at marirealize mo po yan pag nasa langit na tayo, aakapin mo po siguro ako kapatid at sasabihin mo, salamat pastor at sinabi mo yung totoo. Nung unay nagalit ako sa iyo, pero nagpapasalamat ang puso ko dahil itinama ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko sa mundo na ito. Maski po ako, nagpapakorek po ako sa misis ko, nagpapakorek po ako sa mga nababasa ko sa Biblia, kapatid. Kasi tayo po ay nagiging isang bago ng nilalang. Okay, wala akong problema. Minsan ho talaga nakakapagmura tayo, bigla ang nagagalit. Minsan nga ho may mga insidente na ang kapatid po ay nakapangalo niya ho dahil natukso siya. Kapatid, yun po ay mga bagay na hindi naiwasan, pero yun pong ilalapit pa natin yung sarili natin. Alam na nga nating matutukso tayo, tayo pang lalapit po. Yun po yung sinasabi ng Bible na hindi po tayo nagiging isang bagong nilalang. Kung hindi, tayo po ay lalong sumasama sa lahat ng ating nagagawang pagkakasala. Kaya sana po mga kapatid, maging isang bago po tayong nilalang na nag-iisip po, kung papatulan ko itong hindi tamang relasyon na ito, baka ako ay mapahamak. Tama po kapatid. So sa pag-iisip na yon, idalangin muna natin kay Lord na magkaroon po tayo ng discerning spirit. Panginoon, tama po ba ang aking gagawin po? Kasi ito po ay masaya. Maraming gumagawa ng mga kabataan po nito. Idulog niyo po muna sa Panginoong Diyos. Tama ba ang desisyong gagawin niyo po? Tama po ba ang pakikipag-ugnayan niyo po kahit na po tayo po ay wala pa po sa bendisyon po ng kasal? Ang lahat po ba ng gagawin natin, ang mga papanoorin po ng mata natin, okay lang dahil lahat po ng usapan ng mga barkada po natin ay patungkol po sa mga malalaswang mga panoorin na yan? O kaya po ang dila ho natin kahit na maging marites na tayo palagi, o ano na naman yung marites, pastor, yan ho, mga uso sa mga kabataan po, napapakinggan ko. Yung mare, ano po ang latest? At minsan naman ho, napaka-marisol po naman natin. Ano naman yung marisol ho? Mare, susulsulan kita kung ano-ano po yung mga apoy na nilalagay niya para po magalit po o magkaroon po ng panunulsol. Ang dami po niyan eh. Kayo ba ay si Sister Marites o kayo po ba ay si Sister Marisol, sulsol ng sulsol? O si Marites ho na, Mari, anong latest? Ang dami ho niyan, mga 100 po yung mga pangalan ng mga babae po na yan, pero kayo na ho ang makadetermine po, yan po ba ang buhay na nilalakaran natin? Masawa na po tayo dyan, kapatid. Malapit na po dumating si Jesus. Subukan naman ho natin ang kabanalan ni Jesus. Na imbis na ho ano ang latest, ang sasabihin natin, ano ho ba ang latest na mababasa ko sa Biblia, Panginoon? Ano ho ba ang latest na masesharean ko ng inyo pong banal na kasulatan? Ayun po ang dapat nating gawin. At imbis na marisul ho, sinusulsulan nating magalit yung kapwa natin, tayo ho ang mag-encourage. Hindi ho, no? Hindi ho sulsul, kundi encouragement po para ang tao po ay muling manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Ika-4 po, sabi po dito, ang kapayapaan ng Diyos ay ibinibigay niya sa lahat po na nakipag-isa na kay Kristo. If anyone is in Christ Jesus, sabi kanina, He is a new creation. At itong kapayapaan na ito, doesn't mean po kapatid na ang kapayapaan po ay isang bagay po na wala na ang kaguluhan. Ulitin ko po ang kapayapaan po ay kagalakan sa kabila ng kaguluhan. Ano po ang kapayapaan? Kagalakan sa kabila po ng kaguluhan. Ano pong sabi ng 1:14-27? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ayan po ang sinasabi ng Bible. Kasi po sa kapayapaan po na binibigay po sa atin ng mundo na ito, talaga naman hindi ho talaga makakatapat yan kapatid. There will always be tribulations. At nais ko po sana na sambitin sa inyo, di ba sabi po ng John chapter 16 verse 33 po kapatid, ito po yung assignment nating basahin din po ang aklat ng 1 Sabi ng John chapter 16 verse 33, sa mundo na ito marami po kayong kapighatiang mararanasan. Pero huwag kayong mangamba sapagkat napagtagumpayan ko na ang lahat po ng mga pagdurusa na ito. Kaya yun po sinasabi na kapayapaan. Naroon po yung joy natin, nandun po yung joy of salvation na napagtagumpayan na po ng Diyos ang lahat po ng mga pagdurusa na ito. Sabi pa po rito, pagka may relasyon ka kay Jesus, nabubuo na po ang kapayapaan. Bakit po? Wala lang tayong kapayapaan dahil nakikipagdigma tayo sa Ama. But once we have the relationship with the Lord Jesus Christ, we become friends again with the Father. Sabi po ng Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo.
Pagka po wala tayong ugnayan kay Jesus, nasa digmaan tayo sa Ama at alam nating ang digmaan na ito ay hindi po mananalo sa Kanya. Maiimpyerno at maiimpyerno tayo. But once we have accepted the Lord Jesus Christ as our Savior, nakaupo na po siya at siya na po nagdidesisyon para sa inyo, bati na po tayo ng Ama. At yun po yung sinasabi po ng Bible, na tayo po ay bibigyan po ng Diyos ng pagpapala at bibigyan niya po tayo ng ganap po na kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang atin pong pagtatapos, sabi po dito, lahat po ng atin pong mga pinapanalangin po. Ang sabi po ng aklat ng bilang, pagpalain ka nawa at ingatan ka ni Yahweh. Di ba napakaganda ho na blessing po yun? Pagpalain ka nawa at ingatan ka ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ka ni Yahweh, at ang sabi pa po rito ay lingapin ka nawa at bigyan ka po ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. Anong sabi po ng conclusion natin? Ganito ninyo babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Mga kapatid, gawin po nating memory version. Pagpalain ka nawa at ingatan ka ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at bigyan ka po ng pagsusubaybay ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Gawin niyo po yon every time na mananalangin po kayo sa inyo pong buong pamilya. At ang sabi po ng Panginoon, tiyak na pagpapalain ko sila. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas ko sa mga Israelita. Kaya muli po, tayo po ay natapos sa ating pong preaching na ito. Papasalamat po tayo sa ating dakilang Ama sapagkat binigyan niya po tayo ngayon, kapatid po, ng panibagong kalakasan. Matutunan po ang lahat ng mga banal na aral na ito. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Ama, basbasan niyo po ang lahat ng mga aral na ito na amin pong natutunan. Patuloy, Panginoong Diyos, ang inyo pong pagpapala at ang inyo pong pag-iingat, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, ang inyo pong pagbibigay po sa amin ng kapayapaan, ang paglingap ninyo, gayon na rin naman po ang kahabagan ninyo, Panginoong Diyos, at lahat po ng inyo pong pagsubaybay. Hinihiling namin ito, Panginoong Diyos, sa panalangin na ito, at sabi naman po ninyo, Lord, ay tiyak namin pong makakamtan ang lahat ng mga pagpapala na ito. Makasalanan po kami, at tangi pong ang dugo ni Kristo ang nagbigay po ng kabanalan sa amin, upang maging maayos po ang aming pakikitungo sa Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito, lalo na po sa pagtatapos po ng serye na ito tungkol po sa tema namin, muli pong pagbalik kay Yahweh 2022, na marami pong na-bless at patuloy na lumalim sa inyong pong banal na salita. And my God shall supply all my needs, sabi niyo po, mga pangangailangang spiritual po ito, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Kaya maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagdakila po ay tangi sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon, sa buhay niyo po, Pastor Archie. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating love offering. Ating pong i-prepare ang ating GCash upang makapagbigay po tayo sa ating bahay-sambahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkapalang financial na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa mga trabaho at negosyong aming tinatangkilik at sa pagbibigay po sa amin ng kalakasan upang patuloy po kaming makapagtrabaho sa aming mga pinapasukan at makapagpatuloy po sa aming mga negosyo. Aming pong inaalay sa inyo ang lahat ng aming tinatangkilik upang patuloy niyo po itong maging channel of blessing sa inyong mga gawain at sa mga kapatiran. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatiran po na naghahanap po ng trabaho at mga kapatiran po na nawalan po ng means na kanilang income dahil po sa pandemic. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mga kanilang pangangailangan at ng kanilang bago pong pagkakitaan. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy po na pagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pagkaloob po tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating birthday celebrants na kanila pong isa-celebrate ang kanilang birthday starting this Monday until this coming Saturday. On January 16 po ngayong araw, happy birthday po Sister Jing Visda and Sister Bernadette Mendoza. On January 17 po, si Brother Sebastian Manuel. And on January 18, ang aking pong mama, Sister Lisa Palomar. On January 20th, si Brother Alvin Manalang. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Ngayon naman po tayo ay dadako sa ating mga announcement. Every Wednesday po via Facebook Live, meron po tayong Bible study at 7 p.m. Prayer meeting happens at 8 p.m. every Friday via the Facebook chat room. Kung kayo po ay nagnanais na makasali, kindly message our page po. And our dawn watch and evening prayer meeting happens at 5 in the morning and 8 p.m. via Facebook Messenger chat as well. And sa mga gusto pa pong magbigay ng kanilang mga love offering, you may give it via our church treasurer's GCash account. That's 0916-6800-465. Okay po. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer and benediction na gagawin po ni Pastor Archie Rezos. Salamat po sa ating Panginoong Diyos sa buhay ni Lizette at bigay din po ni Charles na talaga pong naging katuwang po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay tutungo na po sa ating pong panghuling panalangin at inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay yumuko at dakilain natin ang ating Ama. Muli, Panginoon Diyos, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo at naunawaan namin, Panginoong Diyos, bakit niyo po kami gustong pagpalain, bakit niyo po kami gustong ingatan at patuloy po nakahabagan na ito, pagsusubaybay kasama ang lingap at ang inyo pong kapayapaan ay maranasan po ng buong Peace of Harvest, lalo na po sa 2022 at sa mga susunod pa na mga taon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat natapos na naman po ang gawain na ito. Isang kagalakan po ang maglingkod sa inyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na sana po ay wala po sa amin po na panghinaan ng kalooban, kung hindi we fix our eyes unto Jesus alone, Panginoon. Magpatuloy po kami hanggang pong sa muli mong pagparito, ang inyo pong inihanda ng mga mansion po sa amin sa langit, ay patuloy na kagalakan namin habang iniisip po namin na makapiling ang Ama, sumayaw at umawit po sa Kanya, at patuloy mapakinggan namin ang mga tinig mo kapag ikaw, Panginoong Ama, ay makapiling na po namin dyan po sa sangkalangitan. Kaya po, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama namin nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoong Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng inyo po mga hinirang, lalong-lalo na po ang inyo po mga prayer warriors, ang mga ministry heads, ang mga elders, ang lahat ng mga sumusubaybay po ngayon at ang mga kabataan po namin, Panginoong Diyos. Nagaya po ng aming tema, Panginoong Diyos, na ibinigay niyo po ang pagbalik kay Yahweh 2022, nawa po ang lahat ng mga pagtatapos po na ito sa serye na ito ay magbigay po ng lalong ganap na kaunawaan po sa amin. Sa panghuling panalangin na ito, Panginoon, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at pagpakilan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Kaya Panginoon, na mataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Magandang umaga po, Ama.
In Jesus' mighty name we pray po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah.